At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa atin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at talina sa mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno! Maraming salamat din sa ating the only mayor so far as the record will show ang kauna-unahang mayor na nakatapos ng 3-term, Mayor Rico Atesa. Bisita kanina yung representante ni Senador Bongo, maraming salamat. At sa ating representante rin ni Senador Irene Marcos, maraming salamat. At naipit lang po, I think he's in Iloilo, pero binabati po kayo lahat ng magiging na Congressman Rodante Marcoleta. At sa inyong lahat dito, maraming salamat at salamat sa Diyos, hindi umulan. Ngayon, maaupo na. Kaya sabi ko, pag umulan, uwi na. Nag-aalala ko kasi yung mga minamahal kong lolo at lola. Yung mga senior citizen, shoutout naman yan, mga lolo at lola ko. Yung mga pinaka-spoil sa akin, kaya ayoko kayo magkasakit. Bakit? Pag kayo magkasakit, mapupunta kayo sa ospital. Pagdating sa ospital, wala na. Di ba nakakalungkot? Kaya naman siyempre, inaalala ko rin ang kalagayan ninyo. Mano pa, mukhang hindi pa kayo kumain. Sa kamay na hindi pa kumakain. Kaya ng buhay. Nilipas din lang. Maraming salamat. Kahit na kayo nagugutom. Malamang pag-uwi niya sa kanya-kanya yung bahay. Maraming titila po na kaldero, walang nagsahin. Kasi nandito lahat sa Moriones. Pero, mga batang Tondo, matanong ko lang kayo. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ako, magsipag-ingat kayo. Buti pa ang mamamayan ng Maynila ang sinisigaw, bumalik ka na. Yung isa,
Don't panic. Okay naman, ha? Ito. Kung may halaga. Wala. Duloy nyo, simpleng bumbilya lang ng Moriones, hindi pa mapalitan, eh. Namamatay na yung halaman ko. Tayo, ha? Real talk tayo. Tayo. Pare-pare tayo may karanasan sa Moriones. First time natin nakita. Dati, tambakan lang ng basura ng kung sino-sino yan. Naging garden, naging maayos, naging malinis, naging maliwalas. O ngayon. Ako naman eh, hindi naman siguro kamahalan yung bumbilya, no? Pagka talaga ang gobyerno walang malasakit, wala talaga. Ano pa, kapag ang leader hindi umiikot, hindi niya nakikita yung tunay na sitwasyon at kalalagayan ng kanyang pamayanan at ng kanyang mamamayan. Rito! Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Eh, marami akong iniwang utang eh. Di ba sabi nila? Inaraw-araw na kayo? Gawin ninyo, ako na yata ang almusal nila, tanghalian, hapunan, yung isa naman, ginawa kong pulutan. Eh, marami daw tayo inutang. Pagkasama na walang utang. Pero, ako naman ha? Sige, basta. Ito muna, bago ko ikwento yan. Meron lang muna akong unang pakiusap. I hope pagbigyan ninyo ako. Hindi naman ito kabigatan. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila, huwag kayong papatol sa kanila. Alam ko, nasasaktan ang damdamin ninyo sa mga masasakit na salitang binibintang nila sa akin. Alam ko, sumasakit ang tenga ninyo. Gusto nyo nang umuwi, pero hindi pa binibigay yung bigas, kaya ayaw nyo pa umuwi. Pero, kahit masakit sa tenga, tiniis nyo na lang. Sayang nyo naman, masasayang din yun. Alam ko, nakarinig na kayo. I think, lahat kayata na pinakamasamang salita, idiniscover sa akin. Ang ikinalulungkot ko naman, ang pinalulungkot ko, lahat daw ng ginawa ko ay mali. Mali daw. Mali daw eh. Hindi pagbigyan natin sila. Pagbigyan lang natin. Total, kwentuhan lang naman ito. Total, hindi pa kayo kumakain. Sa kwento, mabisip kayo. Oh, kung lahat ng ginawa ko ay mali, hindi maingay sila. Kasama ko sila gumawa nun eh. Yung stop lang po, my friend. Tino ba? Tama ba? Oh, sige. Magkwento tayo na may kwenta. Kasi sila walang may kwento kasi walang kwenta. Kita nyo, marunong ako magbara. Pag
Hindi, tingnan natin. Sige lang, simple lang natin. Kasi kahit pa paano, medyo marami-rami na to. Marami-rami na akong testigo. Bakit? Kayo, mga napa rito, hanggang doon sa Kodli, hanggang doon sa Morsa, dito sa Bakali, mga Tagisada, kayo na napa rito. At least, kayo, testigong buhay. At matangos ang ilong natin na may pagmamalaki sa mga kapit-sudad natin noong panahon ng pandemya. Walang nagutom sa bansa ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, walang pinili ang inyong yorme para makahain ang Maynila. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. 700,000 families, buwan-buwan, tumanggap ng food box. Ilagay nyo na lang sa 1,000 bawat food box. 1,000 na lang. 1,000 na lang. 700,000 times 1,000, 700 million. Buwan-buwan. Times 8 months. 8 times 7, 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? May parang dito?